Magandang umaga po muli mga kapatid. Ngayon nga po ay muli po nating pagpapatuloy ang ating pag-aaral o pagtunghay sa mensahe ng Panginoon sa sulat ni Luke o sa Ebanghelyo nga po ni Luke. At tayo ay nasa verse 57 to 66 na. At ito ay may kinalaman nga po sa pagkapanganak na ni Juan Bautista. Naalala po natin na yung pagkapanganak nga o yung pagkakaroon nga ng anak ni Elizabeth na asawa nga ni Zacarias o Secaraya ay nabasa natin yan nung una pag-aralan natin sa verse 5 to 25. At nakita natin doon na si Zacarias o Secaraya ay ang tawag natin dito, naging pipi, hindi makapagsalita. Siya ay ginawang mute, ika nga, ng Panginoon. At sa kadahilanan na kaya po siya ginawang ganon ng Panginoon ay dahil nga hindi niya kasi pinanghawakan o hindi niya sinampalatayanan yung salita ng Diyos na sinabi nga na magkakaanak pa sila ni Elizabeth kahit na matanda na, kahit na baog na nga si Elizabeth, hindi niya po kumbaga maano sa kanyang isipan, hindi niya maintindihan, hindi niya matanggap na kayang gawin ng Diyos yun o nagagawin ng Diyos yun sa kanilang buhay. Kaya sabi ng anghel, dahil hindi ka nananampalataya sa salita ng Diyos, hindi ka makakapagsalita hanggang sa ipanganak yung iyong anak, hanggang sa lumabas yung iyong anak. And then, yun nga ang nangyari, hindi siya nakapagsalita ng 9 na buwan. At sa pag-aaralan natin ngayon, ito na yun. Mangyayari na yung paglabas ni John the Baptist. Nakalipas na ang 9 na buwan. At alam nga natin na base sa babasahin natin mamaya, makikita po natin na sa 9 na buwan na yon ay pinipilit pa rin makipag-communicate marahil ni Zacarias sa kanyang asawa at gumagamit lang po siya ng tablet. May tablet na siya noon. Tablet of stone nga lang. Hindi yung tablet na kilala natin ngayon. Yung tablet na dipokpok, hindi dipindot. So, yun yung kumbaga naranasan o nangyari sa buhay ni Zacarias ng 9 na buwan, and eventually ito na nga mangyayari na o makikita na niya yung paglabas ng pangako ng Panginoon o ng salita ng Panginoon. And makikita din natin mamaya na doon sa 9 na buwan na yon ay maaring kinakausap na ng husto ng Panginoon si Zacarias. Na nagbulay-bulay na siya, sinatawag na nating soul searching na siya, Alam, pinagbulay-bulayan niya talaga yung nangyari sa kanya at ginawa ng Panginoon sa kanya at maaring nagsisi na din siya doon sa mga panahon na yon, At sa kanyang pagsisisi ay kinaawaan na rin siya ng Panginoon na nanampalataya na siya sa salita ng Diyos. Makikita natin mamaya na doon sa testing sa kanya ng Panginoon na yon ng 9 na buwan, ay nakapasa po si Zacarias. Hindi lang siya basta nakapasa ng pasang-awa, kundi maaring sabihin nga natin na yung pagkapasa niya ay yung may flying colors ba tawag doon, na parang top-notcher siya kumbaga sa pagkapasa niya, sa awa at biyaya ng Diyos ay nalagpasan niya yung kawalan niya ng pananampalataya at eventually makikita natin mamaya na talagang buong-buo na ang kanyang pagtitiwala sa salita ng Panginoon. Okay? So, bago po natin basahin ang salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama at Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na kami patuloy na nagpapakumbaba sa inyong harapan sapagkat inaamin nga namin, Panginoon, na kung sa aming sarili lang, ay wala po kaming magagawang
naayon o nakakalugod sa inyo. At lalo tigit sa aming nga pong muling pakikinig ng inyong mensahe, Panginoon, alam namin na ito po ay aming mauunawaan, tatanggapin, panghahawakan o sasampalatayanan kung kikilos po ang inyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Kung kaya't loobin mo nga, Panginoon, na ikaw ang magbigay sa amin ng knowledge and wisdom at the same time, ayon nga pong kakayanan na panghawakan ng mga katotohanan na itinuturo nyo nga po sa amin. Ayon nga po sa inyong salita, ito nga po ay magsilbi nga talaga na pagkain ng aming kaluluwa. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So atin nga pong buksan yung ating hawak na Biblia sa aklat nga po muli ni Luke, chapter 1. Umpisa po yan ngayon sa verse 57. Lucas chapter 1 verse 57 to 66. Pakinggan po natin ang salita ng ating Panginoon. Dumating kay Elizabeth ang panahon ng panganganak at siya'y nagsilang ng isang anak na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na nagpakita ang Panginoon ng dakilang awas sa kanya at sila'y nakigalak sa kanya. Nang ikawalong araw ay dumating sila upang tuliin ang sanggol. Siya'y tatawagin sana nila na Zacarias ayon sa pangalan ng kanyang ama. Ngunit sumagot ang ina at nagsabi, "Hindi, ang itatawag sa kanya ay Juan." Sinabi nila sa kanya, "Wala kang kamag-anak na may ganitong pangalan." Sininyasan nila ang kanyang ama kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng isang sulatan o sa English, humingi siya ng tablet. At kanyang isinulat, ang kanyang pangalan ay Juan. At namangha silang lahat. Biglang nabuksan ang kanyang bibig. Nakalaya ang kanyang dila at siya'y nagsalita ng papuri o na pinupuri ang Diyos. Nagkaroon ng takot ang lahat ng nakatira sa palibot nila at ang lahat ng mga bagay na ito ay pinag-usapan sa buong lupain ng maburol ng Hudiya. Lahat ng mga nakatira ay inilagay ang mga ito sa kanilang puso na sinasabi, "Magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya." Purihin ang Panginoon pagkabasa ng kanyang dakila o banal at inspired at hindi nagkukulang na salita ng Diyos. Siya nawa ang patuloy na magsulat ng kanyang katotohanan sa ating mga puso. Okay? So ngayon, dito nga, muli po nating tutunghayan yung sinasabi nga ni Lucas, na kanyang mga, tawag natin, inipon-ipon o kanyang sinaliksik, na mga katotohanan na kanyang inimbestigahang mabuti, di ba? Sabi niya nung unang pag-aaral natin, na ito ay galing, sabi niya, na sa mga eyewitness o yung mga first hand na mga witness na talagang nakita nila, narinig nila, naramdaman nila, nahawakan nila ang mga katotohanan ito na ibinabahagi ngayon sa atin ni Lucas. At siyempre, itong katotohanan ito ay nakasentro talaga sa tinatawag na natin na kapanganakan ng Mesiyas o ni Jesus. So dito sa pangyayaring ito na ikinukwento nga sa atin ni Luke, ay ang gusto niyang mangyari, tayo ay kanyang ilagay mismo sa kwento. Na maramdaman talaga natin na ma-identify tayo talaga sa mga tao na nandoon sa kwento na yon nung panahon na yon. Ibig sabihin, yung sinasabi natin na gusto niya tayong ilagay sa sandal, nung mga karakter sa kwento na kanyang mga ikinukwento sa atin. Bakit? Kasi gusto niya na
hindi lang tayo basta nakikinig, kundi nandun yung makita talaga natin na nandun talaga tayo, bahagi talaga tayo sa kwento, at tayo ay sumagot din sa mga katanungan. Na tulad ng, babasahin ko sa English, will you believe the Word of God, di ba? Gusto niya nandun tayo at sagutin din natin yung tanong na ito, naniniwala ba tayo sa salita ng Diyos? Ano? Will you believe that Jesus is the Messiah? Ano? Siya ba talaga yung Mesiyas? Ano? Naniniwala ka ba doon? And isa pa, will you believe that God Himself has intervened into human history and has brought salvation in this remarkable way? Ibig sabihin, ang Diyos sumali sa kasaysayan ng mundo, ng tao, para lang iligtas tayo, para lang gumawa ng dakilang pagliligtas na kanyang ginawa. Gagawin ba talaga ng Diyos yun? Naniniwala ba kayo doon? Diba? Yun ang gustong gawin ni Lucas sa atin, ano? Na andun talaga tayo, parang nakikita talaga natin yung nangyayari at sagutin natin sa ating puso yung mga katanungan na yun. Ano? Na kumbaga, habang nandoon tayo, habang nakikinig tayo ay maramdaman na natin na kabahagi talaga tayo ng kwento na yon at binibigyan tayo ni Lucas ng pagkakataon na sumagot ng may pananampalataya ba o sumagot ng may pag-reject o tatanggihan natin o hindi natin pananampalatayan ang katotohanan ito. Ano? Dahil ang katotohanan ito, sabi nga natin ay ang kwento o katotohanan na yung bang parang ano tawag to? Yung ito na lang, bigyan ko kayo halimbawa, ano? Sino ba nakapanood ng ano ba yun? Yung Final Destination. Okay? Although hindi ko sinasabi ito dahil naniniwala ako na mayroong ganun, na malalaman mo yung mangyayari sa hinaharap. Pero sa mga ganong kwento ng mga palabas, di ba parang nakakapture masyado yung iyong pag-iisip, yung iyong attention, ano? Na hindi mo nga makakalimutan matagal mo nang napanood pero grabe talaga yung mga nangyari, nakakapangilabot, Sa totoo lang itong kinikwento ni Lucas sa atin, kung uunawain nating mabuti, kung mailalagay lang talaga natin yung ating sarili sa kwento na ito, ay ganun din kakaptivating ito, yung para bang dalang-dala ka, Talagang hihigupin ka para pag-aralan mo ito, para alamin mo ito, para pakinggan mo ito, para, di ba, maging bahagi ito ng buhay mo. Kasi nga, ito ay ang kasaysayan ng kapanganakan ng ating Panginoon na sinasabi nga nating ito naman talaga yung pinakadakilang pangyayari sa kasaysayan, wala nang iba pa. Kahit ikumpara mo pa ito sa mga nakaraang mga world war, mas dakila pa ito. Dahil ito po ay may kinalaman sa ginawa ng Diyos na pagliligtas sa mga katulad natin na hindi karapat-dapat iligtas. So, sabi ko nga kanina, yung nangyari kay Zacarias ay isa pong pangyayari sa kanyang buhay, na kung tutuusin, hindi naman talaga madali. Hindi po madali yung nangyari sa kanya. Na yung bang dati ka namang normal na tao, di ba? Kaya ka nga lingkod, isa kang pari na normal ka Ano tawag nito? Ginagabayan mo yung iyong mga kapwa mananampalataya Dahil maayos ang iyong pangangatawan, pananalita, pag-iisip, Pero bigla-biglang nagkaroon ng ganitong pangyayari sa kanyang buhay. Pero sabi nga natin, mayroon magandang intensyon o layunin ang Diyos kung bakit nangyari ito sa kanya. Okay? So, mamaya makikita natin o maunawaan nating mabuti yan. So, ano-ano nga ba? Bago natin isa-isahin ito, bibigyan ko na kayo ng preview. Dito sa kwentong ito, makikita natin yung tatlong
katotohanan na marapat na mapagbulay-bulayan din natin o manatili sa ating mga puso't isipan. Unang-una, makikita po natin dito yung tinatawag na joy o kagalakan. Habang pag-aaralan natin ito, tingnan nyo, ano ba yung kagalakan na mayroon kay Elizabeth at sa kanyang mga kaibigan o kamag-anak na sinabi doon sa kwento? Ano? At saan nga ba nagmula? Bakit ba sila nagkaroon ng kagalakan? Yun yung tanong. Ano? Ba't sila nagkaroon ng kagalakan? And then pangalawa, makikita natin dito yung nangyari nga kaya na pagbabago kay Zacarias na dati wala siyang pananampalataya, pero ngayon, sa pag-aaralan natin, ay makikita na yung kanyang tawag natin dito, pagbabago. At siya ay napaka-tindi na ng pananampalataya sa Diyos. And then pangatlo, makikita na natin dito na sa kasaysayang ito, ay makikita natin talaga yung pagkilos ng Diyos na sinasabi nga nating pinapakita niya talaga yung kanyang patotoo, no, sa mga pangyayaring ito, na mas lalo pa nga din natin makikita yung mga patotoo na yan sa mga darating pa nating pag-aaral. Pero ngayon, makikita na natin yung pag-uumpisa na mag-uumpisa na magpatotoo ang Diyos, okay, sa pamamagitan ng kanyang mga tinawag na lingkod. Okay. So una, verse 57 to 58. Ano ba yung kagalakan na yan? Okay? Na makikita natin sa pamamagitan ni Maria. Oh, Maria, nain na naman ako eh. Elizabeth. 57 to 58. Diba? Sabi dito, diba? Dumating na kay Elizabeth ang panahon ng panganganak at siya ay nagsilang na ng isang anak na lalaki. Okay? At nung mangyari ito, nabalitaan ito ng kanyang mga kapitbahay, siyempre, marami na ring mga, siguro noon, marites at tulits. Hindi lang ngayon meron yan. Mabilis kumalat ang balita. Kasi di ba naalala nyo, si Elizabeth nagtago siya nung nagbuntis, di ba? Hindi siya lumabas agad. Pero nabalitaan pa rin. Kasi mabilis ang balita dahil sa mga tulits at marites. At ang sabi dito, nung nabalitaan nila, anong sabi nila? Nagpakita ang Panginoon ng ng dakilang awa sa kanya at sila'y nagalak. Okay? Na-gets nyo ba yung pagkasabi doon? Makikita natin na ito nga nanganak na, okay? Yung sinasabi nga na baog, matanda na, mag-asawa sila parehong baog o parehong matanda na. Pero nagkaanak, Kaya kung titingnan natin yung kwento, maaring magsasabi talaga na dapat lang talaga magalak sila, biruin mo 'yun, di ba? At lalo na sa kultura nila, di ba? Yung naikwento ko sa inyo dati. Talagang magagalak ka dahil matagal na iniisip ng mga tao, maaring ikaw matagal mo ring iniisip na sinumpa ka yata ng Diyos kasi may asawa ka pero hindi ka nagkakaroon ng anak, tapos bigla-bigla nagkaroon ng anak, abay talaga naman, di ba? Sisigaw ka sa kagalakan, sabi nga, At makikita natin na yung kagalakan na yon, kung yun ang focus dahil nagkaanak, masasabi natin natural talaga na mangyayari yun. Natural talaga na gagawin ng isang mag-asawa yun at maging ng kanyang mga kamag-anak. Kasi biruin mo, inisip nila hindi na ito magkakaanak itong mag-asawang ito, matatanda na eh. Maging sila siguro mag-asawa. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, dati, maaring itinigil na silang manalangin eh. Nabigyan sila ng Diyos ng anak eh. Pero nagkaanak pa rin. So, dapat lang talaga sisigaw sila ng tuwa. Di ba? Sabi natin, may dahilan talaga sila para magalak o matuwa o may joy talaga. Pero kung titingnan natin yung pagkasabi ni Lucas, kung bakit sila may joy, ay makikita natin na mayroong ibang dahilan eh. Hindi lang dahil sa nagkaanak sila. Hindi naman natin sinasabi na
Hindi dapat magalak pag may anak. Kundi sabi nga natin, dapat lang talaga magalak ka pag nagkaanak ka. Ano? Lalo na kung ganitong pangyayari. Pero dito makikita natin na yung pagkakadescribe ni Lucas kung bakit sila may kagalakan kasama ang kanyang mga kamag-anak ay may ibang dahilan. Anong sabi dito? Sa verse 58? Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na, ano daw? Nagpakita ang Panginoon ng dakilang awa sa kanya at sila'y nakigalak. Hindi nabanggit dyan na nagkaanak sila. O na lumabas na yung anak nila. Wala pong binanggit dyan. Kundi ang maliwanag na binanggit dyan ay, ano sabi doon? Nagpakita ang Panginoon ng dakilang awa sa kanila. Nakafocus po doon sa tinatawag nating awa o pagkilos ng Diyos sa buhay ng mag-asawang ito. Kaya mayroong kagalakan. Ano? Hindi po ito swerte o hindi po ito aksidente na nangyari, kundi mayroon kasing Diyos na makapangyarihan na nagpakita ng awa sa mag-asawang ito. Doon nakapokus yung kagalakan. Doon nakapokus yung tinatawag nating dahilan kung bakit sila nagagalak na sinasabi dito. Ano? Nakita nila na ang Diyos ang siyang may gawa ng pangyayaring ito. Ano? Nakita nila na sa Diyos walang imposible. Nagets nyo mga kapatid? Nakita nila na totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos na kung ano ang ipinangako niya nung una, nangyayari na. Yung panangakong magpapadala ng Mesiyas. At nakita nila na yung kanilang anak, sabi nga, ay ang gagamitin ng Diyos para maihanda ang daan ng tagapagligtas. So basically, nagagalak ang mga mananampalatayang ito. Bakit? Kasi nakita nila na napatunayan din nila yung sinasabi ni Santiago chapter 1 verse 17. Siguro maganda tingnan natin to eh. Santiago. James 1:17. Ano ang sabi dito ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat saan? Sa itaas o buhat sa Diyos na nanggaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. Hindi po magbabago ang Diyos sa Kanyang katapatan na ang lahat ng mga mabubuting regalo ay siya talaga ang pinanggagalingan. Hindi niya ipagkakait sa mga anak niyang nangangailangan po nito. Naniniwala ba kayo doon? Parang wala namang naniniwala eh. Hindi ko narinig yung sagot eh. Amen. Alam niyo po, kailangan ugaliin natin yung pagsagot ng amen eh. Kasi, although hindi natin nakaugalian sa church na to, pero sa tingin ko, kailangan natin gawin yun para ma-affirm natin sa ating sarili na tayo naniniwala din talaga sa salita ng Diyos. So dito nakita nga natin, o sinasabi nga sa atin dito na yung kagalakan nung mag-asawa at kasama na ng kanilang kapitbahay, kamag-anak, kaya sila nagagalak kasi nakita nila na ang Diyos ay talagang hindi magkukulang sa kanyang mga pangako. Na ang Diyos, kung ano ang sinabi niya, gagawin niya. Lalo na gagawin niya para sa ikabubuti ng kanyang mga minamahal o mga naniniwala sa kanya. So, sabi nga natin, ang kagalakan ay dapat talaga na nakaugat, sabi nga natin, sa kung papaano mag-provides ang Diyos, kung papaano ang kabutihan ng Diyos
at kung papaano yung kanyang kaawaan, lalo't-lalot yung kanyang biyaya. Ano, dapat doon talaga nakaangkla yung ating kagalakan. So pangalawa, siguro bago puntahan natin yung pangalawa, mayroon pa akong gustong basahin nga pala na nagpapaliwanag din dito. Ano? May kaugnayan din dito kung saan nakabase yung ating kagalakan. Di ba alam nyo? Nagigets nyo na ba kung ano yon? Yung ating Heidelberg question and answer number 1. Alam nyo yun? Kahalintulad din yan eh. Kung saan dapat nakabase yung ating kagalakan. Diyan nakabase yung kagalakan ni na Elizabeth at ang kanyang mga kamag-anakan. Tingnan natin, maigi mapaalalahanan ulit tayo. Ano? Buksan niyo po yung inyong Tagalog Hymnaryo sa page 53 at atin pong basahin. Ano? Ito po yung tanong pakinggan nyo. Ano ang tangi mong kaaliwan sa buhay at kamatayan? Ano daw? Sabi diyan, na hindi ko pag-aari ang aking sarili. Sa halip, ako ay pag-aari sa katawan at kaluluwa, sa buhay at kamatayan ng aking tapat, tagapagligtas na si Jesucristo. Pinayaran niya ng buo ang lahat ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. At pinalaya niya ako sa lahat ng kapangyarihan ng diablo. Iniingatan niya rin ako sa pamamaraang kung walang pahintulot ng aking amang nasa langit, ay walang malalaglag kahit isang buhok mula sa aking ulo. Hindi ba kayo kinikilabutan doon? No? Tunay na ang lahat ng bagay ay magkakatugma-tugma para sa aking kaligtasan. Dahil dito, sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu, ay binibigyan rin niya ako ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. At ginagawa niya akong taos-pusong sumasang-ayon at handang mamuhay mula ngayon para sa Kanya. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Purihin po ang Panginoon. Ako nga gusto kong gawing yan eh. Sila Brother Arvin, mayroon na yan eh. Nakalaminate. Yung makikita mo lagi sa bahay mo yan, yung ano na yan, na ganyan. Yan po yung provision ng Diyos sa atin. Walang labis, walang kulang. Mula ngayon sa buhay na ito hanggang sa kamatayan, kasama po ang provision ng Diyos para sa katiyakan ng ating buhay. Saan ka ba makakahanap niyan, kapatid? Kundi sa Diyos lang. Ano? So yan po yung kagalakan, yan po yung dahilan. Kaya nagagalak sina Zacarias at yung mga kasama niya, yung asawa niya, yung mga kapitbahay, kamag-anak. Dahil nakita nila yung provision ng Diyos na sapat, walang labis at walang kulang. Okay? Pangalawa, ano pa makikita natin sa kwento o sa pangyayaring ito? Balikan natin yung Lucas chapter 1. Lucas chapter 1 at verse 59 to 64 naman. At ano nga ba ang pangyayaring ito? Ito na sa pangyayaring ito, sabi diyan, nang ikawalong araw ay dumating sila upang tuliin ang sanggol. Siya'y tatawagin sana nila na Zacarias ayon sa pangalan ng kanyang ama. Okay? Ano nila yan sa mga Hudyo, mula pa nung panahon ni Abraham, yung mga sanggol na lalaki, pag dumating na sa ganong edad, 7 o 8 na araw, ay tinutuli na yan. Kasi naniniwala sila na yun ang tanda ng pangako nga ng Diyos ng pagtipan sa kanila. Okay? Nasa panahon naman natin na ngayon ay sinabi nga natin baptism na yun. Hindi na yun circumcision. Okay. Pero yun nga, ano yung nangyari? Nung panahon na yun,
Sabi diyan, dumating na 'yon, circumcision, at sa lumalabas na sa kanilang idinagdag na practice sa pagsi-circumcise, doon na rin nila pangangalanan yung bata, na ipinanganak. At sa pangyayari nga dito, sabi doon, siyempre, pangalan ng tatay niya ay Zacarias. So nung pangangalanan na rin siya ng Zacarias, nag-object si Elizabeth. Sabi niya, hindi Zacarias ang itatawag sa kanya, kundi Juan. Na sabi nga natin, dito sa pangyayaring ito, malamang pinilit din ni Zacarias na ikwento kay Elizabeth kahit na tablet lang ang ginagamit niya. Kunento niya kay Elizabeth yung sinabi sa kanya ng anghel. Kaya naintindihan na rin ni Elizabeth na Juan talaga ipapangalan sa kanilang magiging anak. Pero sabi nung kanya mga kasama, kamag-anakan siguro karamihan, sabi nila, wala namang ganyang pangalan sa lahi mo eh. Lolo mo, kamag-anak mo, kahit yung tatay nung asawa mo, walang ganyang pangalan, walang Juan. Bakit mo tatawaging Juan? So dahil hindi sila magkasundo, anong ginawa? Sininyasan nila si Zacarias. At medyo may comedy yung pangyayari dito. Bakit? Kasi sinisinyasan siya dahil gusto nilang tanungin siya na, anong gusto mo ipangalan sa anak mo? Hindi ko alam kung paano yung sign language nila noon. Hindi pa naman uso yung sign language siguro. Baka kung ano lang ginagawa para lang maintindihan sila ni Zacarias. Pero hindi nila alam na hindi lang makapagsalita si Zacarias pero nakakarinig siyang mabuti. Maayos ang pandinig niya. So, sa madaling salita, may mga pangyayaring ganito minsan na may kausap ka, tapos hindi kanya pinansin, may sinabi ka, hindi kanya pinansin, tapos lalapitan mo, tapos lalakasan mo pa yung boses mo, o kaya kakalabitin mo siya, tapos ang sagot niya sa'yo, naririnig naman kita eh. Di ba? Parang ganun yung nangyari kay Juan. Sinisinyasan siya, pero gusto niya sabihin, hindi naririnig ko kayo, bigyan niyo nila ako ng tablet at magsusulat ako. Di ba? So binigyan nga siya ng sulatang bato. At anong kanyang ginawa? Walang pagdududa sa kanyang isip. Dire-diretso, sinabi niya, ang pangalan ng bata ay Juan. Wala na yung kanyang pagdududa. Nakita na yung kanyang pananampalataya. So makita natin dito na sa loob ng 9 na buwan na siya ay hindi nakapagsalita, kumilos na ng gusto ang Panginoon sa buhay niya. Nagigets nyo? Ginamit ng Panginoon yung pangyayaring ganon sa kanyang buhay upang ang banal na espiritu ay magbunga sa kanyang puso. Upang yung pagdududa ay mawala. At siya na ngayon ay mariin ng naninindigan o wala na siyang pag-aalinlangan na sabihin, ang pangalan ng anak ko ay Juan. Ang tanong, anong itinuturo sa atin naman dito ng Panginoon? Ano ang makikita nating katotohanan na dapat lang nating, ang tawag natin dito? Isabuhay bilang mananampalataya. Dito nga makikita natin, nabanggit ko na rin kanina, na may nangyari kasi kay Juan eh. Isa siyang normal na tao, ipinanganak, si Zacarias, isa siyang normal na tao, ipinanganak na walang kapansanan, pero bigla-bigla naging PWD siya, hindi siya makapagsalita. Diba? Hindi madaling pangyayari yun. Lalo pat mayroon kang tungkulin na ginagampanan, tas bigla kang magiging handicap, tawag doon. Biglang may mawawala sa, isa pa naman sa pinakamahalaga, yung nagsasalita siya para makipag-usap sa Diyos o para ibahagi sa tao yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tas biglang mawawala yun. Isa pa, sabi nga natin, mayroon siyang katungkulan sa iglesia eh. Isa siyang pari.
Napakahalaga yung kanyang katungkulan. Pero pinigyan siya ng Diyos ng ganitong pangyayari sa kanyang buhay. Bigla-bigla siyang hindi makapagsalita. Pero ano nangyari? Yung pangyayaring ganito sa kanyang buhay, nagpabago sa kanyang kawalan ng pananampalataya. Yung naranasan niyang pagsubok na ito, yung naranasan niyang hirap na ito, ay hindi basta dumaan lang ng wala, kundi nagkaroon ng magandang epekto sa kanyang pananampalataya. Mga kapatid, ano bang nararanasan nyo ngayon? Meron din ba kayo na pagdadaanan ngayon na iniisip nyo, bakit nga ba dumating ito? Ano bang ginagawa ng Diyos? Bakit nga ako pinaparanas ng ganito? Bakit ba niya kailangan ako pa? At hindi na lang yung iba? Ba't ako pa ang magdadanas nito? Hindi ko kakayanin ito. Meron ba kayong ganyang nararanasan ngayon? Alam nyo, ang sinasabi ng salita ng Diyos ngayon, o sinasabi sa atin ng Diyos, kapatid, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, hindi sasayangin ng Diyos yan. Gagamitin ng Diyos yan para sa ikalalakas ng iyong pananampalataya, para sa ikatatatag mo sa pagtitiwala sa salita ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Yan po yung sinasabi dito. May pinagdaanan si Zacarias, 9 na buwan, naghihirap siya dito. Gusto niyang magsalita, gusto niyang ikwento, gusto niyang isigaw, natatay na siya. Pero hindi niya magawa. Gusto niyang gampanan ng mabuti yung kanyang gawain sa iglesia, pero hindi niya magawa. Kasi hindi na siya nakakapagsalita. Pero hindi na sayang yun, mga kapatid. Kasi doon sa panahon na yun, lumabas ang biyaya ng Diyos sa kanya at siya ay naging buo ang kanyang pananampalataya. Walang pagdududa. Anong pangalan ng anak mo? John. Hindi katulad nung una, di ba? Nung kausap niya yung anghel, magkakaanak si Elizabeth kahit matanda na kayo. Ano sabi niya? Teka muna, Mr. Anghel, ipaliwanag mong mabuti yan. Hindi ko maintindihan yan. Hindi ko matanggap yan. Hindi ko mapanghawakan yan. Pero nung dumanas siya ng 9 na buwan, nakahirapan o paghihirap sa buhay niya, ano nangyari? Diyan ang pangalan niyan. Walang pagdududa, nanampalataya siya nang hawakan siya. Okay? Meron pong isang kwento, hindi po sinabi yung pangalan ng tao, pero ito daw pong taong ito ay medyo may edad na. Actually, elder siya ng iglesia nila doon sa ibang bansa. Kung kilala nyo si Ligon Duncan, meron siyang kilalang elder na retired na to. Elder in emeritus ba tawag nila doon. Retired na siya. At yung elder na yon, matanda na, meron siyang ikinukwento na tatay naman niya nung panahon pa ng World War II. At itong tatay daw niya na ito, nung panahon ng World War II, may negosyo. At dahil nga nagkagera, ano mangyayari sa negosyo? Di ba? Nung nagkaroon ng pandemic, anong nangyari sa mga negosyo? Pagka may mga ganong pangdaigdigang mga pangyayari, di ba? Ay yung gera, World War II. May negosyo yung tatay ng elder na to. So sa madaling salita, na bumagsak yung negosyo kasi nagkagera eh. Then after the war, itinuloy pa rin niya yung pagninegosyo at biglang nag-boom. Na yung unang taon na yon ay kumita ng malaki na nalagpasan niya lahat kahit yung buong kasaysayan ng kanyang pagninegosyo ay hindi naging kapantay nung kinita niya nung taon na yon. At ikinukwento nga daw nung elder na yon na may lumapit sa tatay niya, sa elder na yon. At sabi daw doon sa tatay nung elder, grabe, sabi daw sa kanya, sabi daw, well,
Isn't it a wonderful that you have had this incredible, prosperous year? Di ba? Wonderful, brother! Napaka mayaman o mapagpala ang taon mo na to kasi kumita siya ng malaki, ano? Pero ano sagot ng tatay niya? Not necessary. O not necessarily. Ibig niya sabihin, parang hindi naman. Parang sinasabi ng mga kakilala niya, oh grabe, ang ganda ng taon mo na to. Pinagpala ka. Pero sabi niya, parang hindi naman. Ano? Tapos sabi niya, bakit mo naman nasabi yan? Sabi niya ito, pakinggan niyo ha. I've never learned anything from prosperity. Sabi niya, but I have learned a lot in adversity. Anong ibig niya sabihin yan? Hindi siya nakapokus doon sa pagpapala. Hindi naman sa tinatanggihan niya yung pagpapala, pero hindi siya nakapokus doon sa pagpapala kasi sabi niya wala naman siyang natutunan sa pagpapala. Mas may natutunan daw siya saan? Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng, sabihin natin, nung panahon ng giyera, na naghirap siya, na lugi ang kanyang negosyo. Doon siya mas may natutunan. Yun yung gusto niyang sabihin. Ano? Na bilang isang mananampalataya, itong taong ito ay naunawaan niya kung papaano kumilos ang Diyos sa kanya sa panahon ng pagsubok. Kung papaano siya pinalalakas. Kung papaano siya pinalalago sa biyaya. Nakita niya yung tulong ng Diyos na tinatawag natin, yun talaga yung good gift from the Lord. Doon mo talaga makikita yung kabutihan ng Diyos. Na sa panahon ng iyong napakatinding mga problema, ay makikita mo hindi ka iniiwan ng Diyos. Makikita mo hindi nagkukulang ang Diyos. Makikita mo na sa panahon na iyon ay mas lalo kang napapalapit sa Diyos. Sabi nung tatay nung elder, doon talaga ako nagpapasalamat. At alam niyo, yun nga ang nangyari kay Zacarias, di ba? Na nung panahon ng kanyang struggle na hindi makapagsalita, ay doon kumilos ang Diyos sa kanya upang mabuo ng matatag yung kanyang pananampalataya. Mamaya may kakantahin tayong response song. Gusto ko rin basahin ito eh. Ano nga yung response song natin, Brother RB? Song number 93. Tingnan niyo po yung line number 3 to 5. Ang ganda nito. Ito din po yung sinasabi ng awit na to. Diba sabi dito sa number 3, when my dim reason would demand. Why? Di ba? Why that? Or why this? Di ba? Thou dost or ordain. Bakit mo pinahintulutan ito, Lord? By some vast deep and seems to stand whose secrets I must ask in vain. Mali yung tatanungin mo na why. Baliwala yun. And then sa verse 4, when doubts disturb my troubled breast, and all is dark as night to me. Ano daw ang nangyari sa kanya nung panahon na yon? Here as on solid rock I rest, that so it seems good to me. Be this my joy, ayan na, that overcome thou, that evermore thou rulest all things at thy will. Thy sovereign wisdom I adore, and calmly, sweetly trust thee still. Di ba? Yun. Yun yung
naranasan ni Zacarias. Natuto siya ng husto. Ano? Napanghawakan niya yung sinabi sa Romans chapter 8:28, pero wala pa yan noon. Wala pa sa Biblia nila yun. Tayo alam na natin yun. Ano nga yung Romans 8:28? All things work together. Nangyari talaga sa kanya yun. Napanghawakan niya yun. At yung sinasabi, yung shinare ni Brother Arby nung Friday sa James chapter 1 verse 2 and 4, verse 2 to 4 pala, na anong sabi doon? Consider it pure joy, my brethren. Ano? Brothers and sisters. Kailan? When you face trials. Magalak kayo pag kayo may pagsubok. Bakit daw? Sabi sa verse 4, kasi yung pagsubok na yan, may ibubunga sa iyong kalakasan, may ibubunga sa iyong kabutihan. At yun ay lalo kang maglalakas sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Ano? Inano ko na lang inano ko na lang sa sarili ko, pero basahin niyo yung kung gusto niyo. So dito makikita po natin na sa buhay nga sa nangyari kay Zacarias ay hindi hinayaan o hindi sinayang ng Diyos yung kanyang pinagdaanan na matinding problema. At kung ikaw kapatid, mayroon ka ring pinagdadaanan ngayon, nasabihin mo, napakatindi naman ito. Bakit ba dumating ito? Sinisigurado ko sa iyo, bilang anak ka ng Diyos, hindi ba sasayangin ng Diyos yung pinagdadaanan mo ngayon? Gagamitin niya yan para sa ikabubuti mo. Amen? Purihin po ang Panginoon. Pangatlo, verse 63 to 65. Sa Lucas na po tayo muli. Chapter 1. Ano sabi dito ni Lucas? So humingi nga siya ng sulatan o sa English humingi siya ng tablet at kanyang isinulat ang kanyang pangalan ay Juan. At namangha silang lahat, sabi doon, no? Namangha silang lahat, biglang nabuksan ang kanyang dila, and then sa verse 65, dahil namangha sila, nagkaroon daw ng takot ang lahat ng nakakita sa palibot nila. At ano ang nangyari nung sila'y nagkaroon ng takot o nagkaroon sila ng pag-reverence kasi ang English niyan, o fear. Hindi yung takot na natatakot sa multo o natatakot sa kung ano pa man. Kung hindi yung reverence ang ibig sabihin niyan. Nagkaroon sila ng takot. At ano daw ang nangyari? Ang lahat ng mga bagay na ito ay pinag-usapan sa buong lupain ng maburol ng Hudiya. At lahat ng mga nakarinig ay ano daw? Inilagay ang mga ito sa kanilang mga puso. Hindi na nila ito nakalimutan. Itinanim na ito sa kanilang mga puso. At ano pa? Sinabi nila, maging ano kaya ang batang ito? Sapagkat ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya. Naging ano sila? Seryoso sila sa pagsaliksik o sa pag-intindi. Ano nang nangyayari? Ano kaya ang mangyayari pa? Ano kaya ang gagawin pa ng Diyos sa pamamagitan ng batang ito? Ano yung ginagawa dito ng Panginoon? Alam nyo ba na, anong tawag natin dito? Na-share ko sa inyo one time. O last time lang yata ito di ba? Yung kay Maria. Bakit siya bakit nung nag-response siya sa nangyayaring dakila sa kanyang buhay na ipinapagawa sa kanya ng Panginoon ay ano yung lumabas na unang-unang lumabas sa kanyang bibig? Salita ng Diyos. Sabi natin, bakit? Kasi yun kasi ang nakatago sa kanyang puso. Yung salita ng Diyos. Iniingatan niya kasi ang salita ng Diyos. Makikita niyo si Maria ganun lagi, madalas sinasabi. Kung ano yung marinig niya, ano yung makita niya, ano sabi doon? Iniingatan ito ni Maria sa kanyang puso. Ano niya yun bilang mananampalataya? Ginagawa niya talaga yon. And sabi nga rin dito, itong mga taong ito, nung makakita din sila ng ganon, dakilang bagay, nagpakita ang Panginoon ng awa sa kanilang kamag-anak o sa kanilang kakilala, yung pangyayaring yun ay iningatan din nila ito sa kanilang puso. At nagbantay pa sila, ano pa kaya ang susunod na mangyayari?
Ano pa ba ang gagawin ng Diyos? Ano? Alam niyo kung ano sinasabi dito? Sinasabi dito mga kapatid na ang Panginoon ay nag-uumpisa ng kumilos sa buhay ng mga taong ito. At ano? Na sila ay inihahanda na, di ba? Para sa kanilang tagapagligtas o sa pagdating ng Mesiyas. Ano? Ginagamit na niya. Kapapanganak pa lang si John. Di ba? Ginagamit na niya talaga si John para itong mga taong ito maging handa sa pagdating ng Mesiyas. Naging ano na sila eh. Attentive na sila. Ano pa ba ang susunod? Bakit nga kaya ganito ang pangyayari? Ano pa ba ang gagawin ng Diyos? Ano? Dinadala o ipinopokus ng Diyos yung isip at pananaw o buhay ng mga taong ito na nakasaksi sa pangyayari kay Juan. Bakit? Kasi nga gagamitin ng Diyos si Juan para magpatotoo sa isa pang sanggol na ipapanganak. At sino yung sanggol na yon? Si Jesus. Kaya't ipinofocus ng Diyos ang kaisipan ng mga taong ito sa ipinanganak na sanggol na si John. Para sila ay maging handa sa pagdating ng Mesiyas. Para kanilang maunawaan ng mabuti, maging handa ang kanilang isip at puso sa mabuting balita na dadalhin ni Kristo sa kanilang buhay. Alam nyo, yun din ang layunin namin na mga pastor o na mga nagtuturo. Kaya ako nga kayo pinasasagot ng amen pag may tinatanong ako. Bakit? Kasi gusto kong mag-focus din kayo. Hindi para mag-focus sa akin na makita nyo yung baka hindi sumang-ayon yung asawa ko. Para makita nyo yung kapugian ko. Hindi ganon. Hindi yun yung dahilan. Ano? Kasi hindi siya sasang-ayon. Naubos na niya kasi kaya wala na kayong makikita. Kaya ako ini-encourage kayo na mag-focus kasi po yung pinag-aaralan po natin, hindi po ito chismis. Ito po ay dakilang salita, banal na salita, dalisay na salita ng Diyos. Kaya hanggat maaari, kung magbabasa kayo ng bagong tipan, ay ng lumang tipan, di ba? Yung mga propeta bago magsalita, herye, ano? Makinig kayo. Yun din po ang gusto namin. At yun po yung ginagawa ng Diyos dito ngayon sa buhay ni Juan. Inihahanda niya yung mga tao, tinutulungan silang mag-focus sa kung ano pa ang gagawin ni John. Kasi ang gagawin nga ni John ay idadala ang mga tao kay Kristo. Naigets nyo? Yun po yung ginagawa ng Diyos dito. Siyempre, ano pa lang po ito? Patikim pa lang. Makikita pa natin sa mga susunod kung paano talaga yung gagawin ni Juan na iaakayin ang mga tao sa paanan ni Kristo para makita nila yung kanilang pangangailangan ng tagapagligtas. So nawa ang Panginoon ang siyang patuloy na mangusap sa atin at patuloy nga po niyang itanim ang mga katotohanan ito sa ating mga puso. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat nga po sapagkat kayo po ay hindi kailanman magpapangyari ng ano pa mang bagay sa aming buhay na hindi po ninyo gagamitin para sa aming ikabubuti na mga nagmamahal sa inyo. Sapagkat yan naman po talaga ang inyong ipinangako sa inyong salita. All things work together for good to those whom you love and also love you. O Lord, kaawaan nyo nga po kami na tunay nga pong palagi naming maalala ang katotohanan ito o mga katotohanan ito. At sa panahon nga po ng aming mga pagsubok, panahon ng aming mga kahirapan o struggle sa buhay, sa ano pa mang dahilan, Panginoon, o ano mabang klase ng struggles ito, Panginoon, ay maalala po namin na kayo po ang may hawak ng lahat, na ito po ay kasama sa inyong provisions o providence, Panginoon, upang kami nga ay patuloy na palakasin, patuloy na makita namin ang aming pangangailangan sa inyo.
at manghawakan sa inyong mga pangako. Pagpalain mo patuloy, Panginoon, ang inyong pangalan o sa ang inyong buhay o ang aming buhay sa inyong presensya. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.